mabubulgar ang katamaran ninyo yan sa PRC. Mabubulgar ang pagiging inutil ninyo. Isa pang masaklap dito, kahit na hindi kailangan ng pasyente, resetahan, I'll give you an example. Pupunta ang isang pasyente, may problema sa puso, nagpa-check up. So, the doctor will prescribe medicine para sa heart, para sa maintenance. And of course, kasama doon ay magreseta siya ng mga gamot na walang kinalaman sa puso kundi mga vitamins. Pero kung pobreng pasyente na biktima ng malpractice, upuan nyo ng dekada-dekada. Mga membro ng MLM ng Belkens Pharmacy, tinuturo ang mga pasyente nila na pumunta sa Zurex. At sa harap mismo ng Philippine Heart Center, meron pong Zurex drugs. Pila-pila mga pasyente dyan. Yung papakulong natin, yung mga nagsisinungaling. The detention. Ipapadetain natin to si Mr. Go. Dahil Sure. under oath, and I will show you proof na siya po ay nagsinungaling. We have many topics to be discussed today, but what I would like to raise first in today's hearing is about the involvement of some doctors in the multi-level marketing scheme. At yan po ang naging laman ng aking privilege speech yesterday and same as Senator Jinggoy Estrada. Ang tanong, is it illegal? No, not yet. Is it unethical? Of course, under the Code of Ethics of the Philippine Medical Association. I did say na hindi to illegal sapagkat wala pa tayong batas patungkol dyan. Like what Senator Bongo earlier did mention. Unlike sa US na meron tinatawag na Stark Law, dito sa atin wala. Kaya walang problema ang mga doktor ma-involve sa tinatawag na conflict of interest. Maalala ko during the last hearing, Secretary Ted Herbosa himself said, siya mismo and some doctors that he knows, na hindi sila nagreseta ng generic brand sapagkat ang generic daw ay ilan sa mga gamot na yon ay hindi mabisa. Kaya ang reseta daw nila ay mga branded medicines. Now, ano po itong Belkens Pharmaceutical Incorporated? This is a big company being run by doctors, owned by doctors. Right there, makikita natin yung conflict of interest. Ito po masaklap. Sila po, itong mga doktor na miyembro nitong Belkens Pharmacy MLM, kung tawagin ay Jedi at Padawan, nagreseta ng gamot, especially sa cardiology department, na ang brand, of course, ay kinikerry ng Belkens Pharma. Ang matindi at nakakatawa, ilan sa mga doktor ay merong mini pharmacy sa kanilang mga clinic na magreseta sila ng mga gamot nandyan na mismo sa loob ng clinic nila, of course, brand ng Belkens Pharmacy. Sasabihin na wala ito sa ibang butika, dito lamang ito mabibili. Of course, may komisyon yung doktor na nagreseta niyan. Isa pang masaklap dito, kahit na hindi kailangan ng pasyente, resetahan, I'll give you an example. Pupunta ang isang pasyente, may problema sa puso, nagpa-check up. So, the doctor will prescribe medicine para sa heart, para sa maintenance. And of course, kasama doon ay magreseta siya ng mga gamot na walang kinalaman sa puso kundi mga vitamins, food supplements. Sasabihin na kailangan mo ito para tumibay ang puso mo. Pero wag ka, the patient doesn't need it. At ito pa, ino-overprescribe yung mga medisina na brand ng Belkens Pharmacy. Now, of course, ang kapalit niyan ay komisyon.
I have here with me the list of all the Jedis and Padawans. Ang Jedi ay ito mga opisyal na involved dito sa MLM scheme. Ang Padawan ay yung mga downlines. And I also have copies of checks issued by Belken's Pharmacy to some doctors. Now, mag-deny kayo, makukulong kayo. Because I have proof. I even have proof here coming from the Security Exchange Commission na inaamin mismo ng mga doktor na involved dito sa MLM ng Belken's Pharmacy na sila ay shareholder or stakeholder ng Belken's Pharmacy. Kung makikita niyo po itong Zurex drug, actually hindi ito kilala compare sa ibang mga drugstore. Ano po itong Zurex drugs na pag-aari ni Dr. Vianelli F. Flores? What's wrong with a doctor owning a pharmacy? It's a legitimate business, right? Pero kung titingnan mo, conflict of interest. Why? Kasi nga, mga membro ng MLM ng Belken's Pharmacy, tinuturo ang mga pasyente nila na pumunta sa Zurex. At sa harap mismo ng Philippine Heart Center, meron pong Zurex drugs. Pila-pila mga pasyente dyan. Pero hindi lang po Zurex ang nagkikerry ng mga gamot ng Belken's. Mercury Drugstore and even Watson. Of course, walang kinalaman po ang Mercury at saka Watson. These two drug stores, drug companies, walang kasalanan. Pero kinikerry nila po itong Belken's Pharmacy Incorporated na drugs. Now, sa Zurex Drugstore, 70% na mga gamot dito ay Belken's. Sana magan. 70%. 30% kung ano-ano na lamang na brand. Nasabi nga kanina Senator Bongo na hindi na patient care o yung kalusugan ng pasyente ang tinatrabaho ng mga doktor na miyembro nitong MLM, kundi yung pagninegosyo sa ngalan ng salapi. Sabi pa nga dun sa jeep nung ako pinag-aaral pa, kasakay, God knows who does not pay. Lumilitaw na maraming hudas sa medical profession. Although, hindi naman lahat. Marami pa rin mga bait. I know a lot of doctors. In fact, sila pa mismo ang lumalapit sa akin para magsumbong. Para isiwalat ang mga kalokohan nangyari sa medical field, medical community because gusto nila malinis yung kanilang hanay. And I admire and salute those doctors. Right now, nakikinig at nanonood sila. Kilala nyo kung sino kayo at sumasaludo po ako sa inyo. Pero we have to go after these doctors, Mr. Chair, na nakakahiya sa medical profession. Lastly, itong gagawin natin hearing. Of course, ang bagsak nito sa PRC. Meron ba tayong taga-PRC dito? Ginawa na ang mundo yung mga kaso laban sa mga medical practices ng mga doktor na final ng mga pasyente, nakabinbin pa rin. I'm just being sarcastic. Ang ibig ko sabihin, diyan kayo sa PRC, inuupuan nyo ang mga kaso. The only time na umaksyon kayo pag doktor nagsampa ng kaso against a doctor, doctor to doctor, lumulundag ang mga puwit nyo. Pero kung pobreng pasyente na biktima ng malpractice, upuan nyo ng dekada-dekada. Mamaya, sagutin nyo yan.
Mamaya marami akong hingin listahan sa inyo. Mabubulgar ang katamaran ninyo yan sa PRC. Mabubulgar ang pagiging inutil ninyo. I'm sorry for the word. Kasi ito po yung nararamdaman ko. Ang dami ko na pong natatanggap ng mga reklamo mula sa mga pobreng pasyente na biktima ng medical practice. Mostly from public hospitals na nagsampa ng kaso sa PRC pero nababaliwala at inuupuan. Salamat sa iyo, Secretary Ted Herbosa, sa pag-amin na yung mga sinabi ko nung last hearing ay totoo. And that's very important to me na para alam natin ngayon na meron talagang nangyaring kababalagaan sa medical community na ito yung dahilan kung bakit yung nag-hearing para maayos yung problema yon and we can pass legislation upang ma-address yung samot-saring problema. Now, Mr. Chair, I will submit to this committee the list of doctors involved in the MLM scheme subject to verification. Marami po ito. Kung babasahin ko ito isa-isa, baka hanggang mamayang gabi tayo. But we have to investigate this and file appropriate charges if need be kung talagang sila involved. Although may mga kopya ko ng cheque na in-issue ng Belkens sa mga doktor na involved dito sa scheme. And then also itong sa Security Exchange Commission. But mamaya, just mention some names, a few of them, na pasok di na diin sa scheme na ito. Pwede ako magtanong, Mr. Chair? Isa lang? Sa kay DOH. Go ahead, sir. Dalawa actually, kay Secretary Herbosa. Secretary Herbosa, hindi lang ba nalaman na merong ganitong klaseng scheme after my expose? O alam niyo na ito way before because you've been a practicing doctor before you became a Secretary of the DOH. Am I right, sir? Ang alam trips to foreign conferences and probably meals in expensive restaurants. But itong scheme wherein subscription is counted and a quota is made, yung multi-level marketing, ngayon ko lang nalaman na may ganung multi-level marketing. And ngayon ko lang nalaman na ganun ka exorbitant yung mga gifts from expensive to luxury cars. Okay. Granting ngayon lang po nalaman na meron palang ganitong klaseng scheme. Ngayon alam nyo na yung plan ninyo, sir. So nakausap ko na po ang FDA at pinaimbestigahan ko na ang pharmacies that kind of scheme kasi they are violating the Mexico Principle which their CPR and their license to operate is actually based on. Pangalawa, kinausap ko yung director ng ospital na medyo na-mention sa social media. Putok naman po kung anong ospital at inutusan ko siyang gumawa ng investigation. Hinihintay ko pa ho ang report nun. Pangatlo, kinausap ko ang president ng Philippine Medical Association and natuwa naman ako, naglabas si Dr. Kalimag ng issuance and reminder. Yung code of ethics na pinakita po ni Dr. Tony Liachon ay ni-reiterate din ni Dr. Kalimag. At kinausap ko rin yung PCP president si Rontin Solante para i-remind din lahat at nag-issue rin siya. So kumakausap naman ako dun sa mga mabubuting doktor natin, na mga opisyal sa kanilang mga society para tulungan ako para dito tulungan tayo Senator Tul para makita ang punot dulo nitong problemang ito. Thank you, Doc. Now, gagawa po kayo ng investigasyon tungkol dito. Since we still don't have a law against this practice na conflict of interest ng mga doktor kasi involved sila sa MLM ng Belkens Pharmaceutical Incorporated. Kapag napatunayan na sila po ay guilty, ano pong klaseng sanction ang pwedeng maipataw sa kanila? Ano po yung pwedeng maikaso sa kanila? Ano pong pwedeng maiparusa sa kanila? Sir. So, Mr. Chair, ang gagamitin nating mga
penalty ay kung ano yung allowed by law. Which is 2,000 pesos. Merong suspension at may revocation. Ako naman, na-interview ako kaninang umaga sa television at sinabi ko, kung ganito ko exorbitant yung regalo, millions of pesos, siguro naman pwede ang revocation dyan. Kasi it's the gravity of the crime. So, bahala po ang Board of Medicine ng PRC para mag-decide doon sa penalty, kung ano doon sa nakabase sa batas. Ang isa ko pang nakita po, meron pang isang batas na pwede nating gamitin. Bawal din po kasi sa mga doktor ang magbigay ng reseta at doon mo bilhin yung gamot sa kanyang clinic. Meron tayong pharmacy law na naipatas, RA 10918, wherein Ano pong penalty? pinagbawal na po. Hindi ko kabisado, hindi naman po tayo Okay. abogado, pero may penalty din po doon kasi ang penalty doon, bawal ang doktor magbenta ng gamot kung wala kang pharmacy license. So pharmacist lang po ang pwedeng dispense ng gamot. So kahit makakareseta lang kami, pero hindi kami pwedeng magbenta sa aming mga klinika at opisina ng Okay. any gamot kahit food supplement. So Doc, ang tanong ko, kapag nakakuha kayo ng proof na tulad nitong napakarami sa listahan ko, daan-daan po ito, na kasama nga po sa networking ng Belkens, mga doktor, ano po yung magiging immediate action ninyo? Ano po yung maasahan ng taong bayan? Siyempre mo, Mr. Chair and Mr. Senator, we will ask for due process. Siyempre, papasagutin natin sila. Usually, a show cause ang hinihingi Yun nga po, sorry, Doc. Yun nga, tapos na tayo dun sa due process, tapos na tayo sa show cause. Pag na-prove na guilty nga sila, ano po yung pwedeng kahinatnan nila? So, number one, we can file charges kasi pag nakita yung kahit ethical po, pwede kong iakyat yan sa Board of Medicine for revocation of license, suspension of license. Pwede ko rin iakyat kung sa ospital namin, DOH Hospital, pwede kong iakyat sa Ombudsman for cases against these public officials po. Okay, ngayon naman dun sa PRC. PRC, magandang hapon po sa inyo. Kumusta po kayo? Nagkape na po kayo? Okay. PRC, marami na po ako natatanggap na reklamo na inuupuan niyo po yung mga reklamo. Senator, I would like to acknowledge the presence of Senator Tol Tolentino. Babalik lang po siya. Na marami raw pong mga cases na inuupuan niyo. Now, ang tanong ko po, ano bang kailangan ng PRC na mga ebidensya na para yung mga doktor na inireklamo agad-agad mapapatawan ng karampatang parusa or sanction? And second question, bakit po ang bagal ng paglitis nyo ng kaso dyan po sa PRC na inaabot po raw ng siyam-siyam? Thank you very much, Honorable Senator Tulfo. With the permission of the Chair, Senator Bongo, let me provide the background on the adjudication of cases being filed with the Board of Medicine. So all of these cases involving medical professionals are filed with the Board of Medicine. And if there's a written complaint from a complainant, then they will have to file their complaint affidavit, and the professional against whom the complaint was filed will have to submit a counter affidavit. Then we have processes like mediation, initial mediation. If they don't agree, there's no agreement between the two parties, then it's either formal trial or submission of position papers. Yung binabanggit niyo po, yun yung due process. Tama? Yes po. Wala tayong problema dyan. Ang aking problema po, bakit napakatagal po ng due process ninyo? Pakisagot po direct to the point, please. Bakit po inabot ng siyam-siyam? Ang system po kasi namin is just like the system in the regional trial court, especially if it's trial type. So, magpe-present mo muna yung nagko-complain, and then magpe-present din yung respondents, and it takes very long
because of the number of respondents sometimes, because let's say the surgeon operated and there are assistants and there is a physician, medical internist who gives the clearance. There's an anesthesiologist who performs the anesthesia. So Sir, medyo marami again, po. sorry to cut you short. I'll give you an example. Yung isang pasyente nagpa-opera and then si doktor nakalimutan niyang tanggalin yung gunting sa loob ng katawan ng pasyente. Very clear yun. So inoperan ulit yung pasyente at nagkaroon ng complication at grumabi yung kanyang sakit. So ano pang kailangan ng mga ebidensya doon? Bakit pa kailangan ng kung ano mga cheche-boreche? Nandiyan na po yung ebidensya, x-ray and all na nagkamali yung doktor. Yung ganong klaseng mga kaso, inaabot po ng 10 taon. Bakit po? Nandiyan ang ebidensya. Yes, Your Honor. Pero dadaan pa rin ho sa proseso namin. But I know we- that that's we a proseso, acknowledge- pero bakit po abutin ng 10 taon? Nandiyan na nga po yung pasyente, pakita niyang x-ray na meron talagang gunting na naiwan sa loob ng kanyang katawan, papakita din niya yung nangyaring complication as a result, pakita din niya na siya'y naging grabe, nagkasakit, etc. And then isasubmit yan sa PRC. Why would it take 10 years? We accept that the evidence that may have been presented is already solid or valid and can already result to a decision. But the respondent sometimes comes up with, and the complainant comes up with expert witnesses who are also physicians who may be giving contradictory opinions regarding that. Ano But, pa pong expert witness no, ang kailangan? Eh, nandiyan na nga po yung x-ray ng pasyente. Inadmit siya, nakalagay ang pangalan ng doktor nag-opera sa kanya, yung araw na inoperahan siya, anong ospital yun, at yung makikita doon na nagkaroon complication because of that gunting na naiwan. Ano pa kailangan na pasikot-sikot wala na po. para abutin po ng isang dekada? Ang sa akin po kasi, kinumpara niyo po kayo sa RTC. Iba po yung RTC, iba po yung PRC. Please do not compare. That's apples and oranges, okay? So sa PRC, mas madali ho dapat kayo makapag-action. The fact na kayo po ay mga doktor din, I would assume some of you are doctors over there. So you don't need expert opinions because you yourselves from among your group are already experts. Otherwise, you wouldn't be accepted sa PRC. Am I right? So don't tell me about these expert doctors na kailangan pa magtistigo, etc., etc. All you need is 1 + 1. 1, may pasyente na may reklamo na naiwanan ng, sample lang po ito, naiwanan ng gunting sa loob ng katawan niya, may x-ray and all. And then 2, ito si doktor na inaamin niya, siya nga'y nag-opera at inaamin niya na naiwan ngayong gunting. Ano pang kailangan? Bakit abutin 10 taon? Sir, Right now, sir, I don't have the data regarding how long those kinds of cases are, no. okay. But the profile of the cases that have been filed with the PRC for medical professionals, 212 unprofessional conduct, malpractice 7, negligence 249, violation of code of ethics with the code of ethics of the PMA adopted by the Board of Medicine 41, immorality 47, and I cannot maybe we have the head of the Okay. Board of Medicine and the head of our legal division. They may have the particular statistics regarding how long those clear-cut, I would say clear-cut cases would stay, because we have the aging of cases filed against doctors, and we admit that more than 5 years, there are 55%, meaning 313 out of 567. Give me a list. Give us a list, Doc. Are you a doctor? Sir? You're a Yes, doctor? yes, Okay. Your Honor. Give us a list, Doc. Yung mga kaso na na-file and then yung mga kasong nakabinbin at yung mga kasong nabigyan nyo na ng resolution or na-resolve. I want files of those, right? Yes, Your Honor. We will Standby ka submit muna. a detailed report on those statistics, Your Honor. That is around 55,000 peso a year or 27,000 depending on the brand.
Mr. Chair, Go ahead, Senator. excuse me, mabilisan lang po ito, Yes. Mr. Go, kasi mahaba naman sinasabi mo. Isang tanong lang. Would you deny, okay, wala po akong problema sa inyong negosyo, per se. Legitimate po yung negosyo ninyo. Meron kayong SEC, registration, BIR, FDA, approve yung mga drugs nyo. Wala tayong problema dyan, sir. Ang tanong ko ngayon, would you admit or deny na yung may mga doktor na pasok sa MLM ninyo ay nakakatanggap ng commission, yes or no? You are under oath. I remind you, Mr. Go, ulitin ko yung tanong ko para maging maliwanag. Would you admit or would you deny na yung mga doktor na ng inyong networking ay nakakatanggap ng komisyon coming from your company? Yes or no? There are two. No, sir. Yes or no? Yes or no lang po, I please. deny. You deny. Makukulong ka ngayon. Because meron ako mga cheque na magpapatunay na kayo, yung kumpanya mo, nag-issue sa mga doktor na miyembro ni yari ka ngayon. Kulong ka. You're under oath. Binigyan kita ng chance. I'll give you another chance. Doktor ka? Yes po. Okay. Kawawa ka naman, Doc. Ulitin ko. Sure ka, i-deny mo. Meron akong check rate na yung mga doktor na miyembro ng MLM ninyo ay hindi nakakatanggap ng komisyon. You said that. Is that true po? Okay. I rest my case, Mr. Chair. So mamaya pakilinis lang sa baba. May tanong lang ako sa ano. Yung yung papakulong natin yung mga nagsisinungaling. The detention. Ipapadetain natin to si Mr. Go dahil Chair. under oath and I will show you proof na siya po ay nagsinungaling.